tayong 5 over x plus 1 plus 1 over x minus 3 equals, ang hirap na ito guys, mali yung ginawa kong given. Naka-quadratic. Oh my goodness. So meron tayong kasya ba to? Paano dito kasya? Baguhin ko. Joke lang. So meron tayong 5 over x plus 1 plus 1 over x minus 3 equals negative 6 over x squared minus 2x minus 3. Ano naman ito mga asong to? Ay, titigil. To! Ano ako whisperer ako isang sit ko lang dyan Sir, pareho lang ba LCM tsaka LCD? Hindi. Joke. Parehas lang sila ng concept, pero kasi pag ginawa mo siya dito guys, ganito yung magiging process mo. Kapag gumamit ka ng LCD guys, kung baga sa isang side ka lang magkagawa, pero yung least common denominator, may denominator ka pa rin. Kunyari ito ka sa magsa-side na to, ibig sabihin magkakaroon ng denominator. Pero pag ginawa mo siyang LCM kasi both side na siya, may eliminate yung denominator doon. Hindi ko alam kung nagets mo basta ganun siya ginagawa, parang dito same lang Sir AJ, pero yung process kasi ng pagkuha, diba, nawala ng denominator, pero yung concept parehas lang sila, na mag-escape count ka, na kunin mo yung pinakamataas, yung pinaka-common, pinakamaliit. Same sila na different. Ha? Ganun yun. Hindi. Basta ganun siya guys. Anyways, balik tayo dito guys. So meron tayo dito guys na 5 over x plus 1 plus 1 over x minus 3 then equals sa negative 6 over x squared minus 2x minus 3. So mapapansin mo to guys na binomial to, then eto trinomial. So ngayon, dahil nakaka-factor naman to guys, kunin mo yung factored form na itong x squared minus 2x minus 3. So remember sa factor natin, paano magkuha? Kung meron tayong ganito guys, kuha ka lang ng, kunin mo lang yung constant, yung negative 3. So kung negative 3 yan guys, it's either positive times negative lang. So kunin mo siya as positive times negative, then dapat yung sagot mo negative 2 yung middle term. So ano ba yung factors ng 3? That is 1 times 3. So dahil negative 2 guys, dapat mas malaki yung malaking number mo na negative. So dapat nandito yung 3, nandito yung 1. Kung in case naman na positive 2 to guys, dapat mas malaki yung number na positive para maging positive 2 to. Anyways, gets yun. Dali lang yun So magkakaroon tayo ng x plus 1 tsaka x minus 3 na LCM. So ibig sabihin ito guys na x squared minus 2x minus 3 equals din siya sa x plus 1 times x minus 3 ha. So lagay na natin to dito guys kasi di yata magkakasya So both side tayo LCM. So magkakaroon tayo ng x plus 1 tsaka x minus 3. So takpan-takpan na lang ito na ginawa natin kanina. So meron tayong numerator na 5. Copy lang natin. Then pag tinakpan natin yung x plus 1, may matitirang x minus 3. So copy natin yung x minus 3. Then meron tayong plus yung 1 natin, yung parentheses. Meron tayong x minus 3. May x minus 3, may matitirang x plus 1. Then copy natin yung numerator natin na negative 6. So remember guys, itong factor na to parehas lang to neto. So mawala na yun. Gets yun na. Then distribute natin to. So magkakaroon tayo ng 5 times x, that is 5x. Then 5 times negative 3, that is negative 15. Plus yung x plus 1, kasi times 1 lang naman to. Then yung minus 6 sa right side. Then pagsamahin na natin yung mga variables, so meron tayong 5x tsaka x. So 5x plus x, diretso na natin i-solve. So magkakaroon ka ng 6x doon. Then equals, meron tayong negative 6. Then yung negative 15 plus 1, that is negative 14.
Then lipat natin sa kabilang side, magiging positive 14 yun. Sundan, mabilis. So ganun siya ginagawa. So magkakaroon tayo ng 6x equals yung negative 6 plus 14. So integers na lang naman siya. So that is magiging positive 8, diba? Then divide lang natin both side by 6 para makuha natin yung variable x, which is anong sagot sa 8 over 6. So pag dinivide mo yung 8 over 6, pag kinuha natin yung lowest term niya, nahanapan mo lang yung number na pwede yung ma-divide sa kanila parehas. So basically magiging 4/3 sila kasi madidivide mo yung 8 tsaka 6 sa 2. So naka lowest term na siya. So bottom line guys, pag gumamit ka ng LCM sa rational equation,